Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, pangalawang battle review natin ngayong gabi. Ngayong araw sana pero gabi na. So ngayong gabi, sana napanood nyo yung review ko sa Baltz versus Steven. Tain na, grabe yung battle na yun. Umabot ako ng 1 hour mahigit ata doon. 1 hour 15 minutes ata. Mas matagal pa sa naging review ko sa Jabo over Sisik. Yung battle na yon, yung first two battles na review natin sa quarters, yun talaga yung mga may init na battle na match up 'di ba? So yun yung mga masasabi mong either way pwedeng mapunta sa sa magkabilang MC talaga So ayun, naging klaro naman para sa akin yung naging battle at may kanya-kanya tayong naging opinion sa battle at yun, I'll stick with my opinion. Okay, mag-alala, 'di ba? Hindi ko babaguhin 'yon. I'll stick with that. At na-clarify ko naman I think sa inyo kung paano ko ginudge yung first two battles ng quarters dito. Yun, especially Jabo and especially Baltz. So, yun, personally, yun yung naging opinion ko. So, ngayon, dako tayo sa pangatlong battle dito sa Langit Lupa quarters. Didel versus Mison. So, ito, mabilisan na lang kasi si Didel, more on technicals yung baon niya. 'Di ba? More on technicals tsaka mga punto. Tapos kung paano niya i-deliver yun yung nagiging strength ni Didel. Kay Mison naman, si Mison masasabi kong at some point may pagka well-rounded kasi nagko-comedy, may mga angles na masasabi nating pasok sa kalaban, may mga references na pasok sa kalaban. So masasabi mo na at some point well-rounded din si Mison. So si Didel naman more on references at mga punto tsaka mga technicals, 'di ba? So ayun. Style clash sa tingin ko. Feeling ko kailangan ni Mison humiwalay dito. Kasi kung mag-i-stick si Mison sa mga technicals at sasabay siya kay Didel, feeling ko may iwanan ni Didel si Mison sa ganong laban. Kailangan niyang humiwalay dito. So, anong ibig sabihin? Kailangan niyang magbigay, makakuha ng momentum sa ibang elemento. Through jokes, through style breakdown, siguro ganon. Mapaghihiwalay niya yung sarili niya sa estilo ni Mison, parang ganon. Si Didel naman, kailangan niyang maging panatag, maging confident sa sulat niya na technical, na kayang ibaon kahit na anong estilo yung itapat doon. So, yun, ganon ko siya nakikita. Okay? So, ayun, Didel versus Mison. Check natin to. Ito si Didel. Game. Pinili niya mauna si Mison. Tig-2 minuto dapat at tournament battle ito para sa Langit Lupa. Pakinggan natin unang banat right of way day 2. Mison. Game! Uunahan ko na kayo. Hindi din ako kahusayan sa lengguwahe na Ingles. Para sabayang kasaganyan, hindi ako magpapa-stress. Hindi ako magpapa-stress. Ikaw na lang yung magpa-impress kasi kahit anong English mo, tingin ko pa din, you are a weak artist. Tangina panis, may accent yon.
Hilig kasi mag-English sa battle. Kung inyong ire-recap, kada English mo katumbas nun dobling hikab. Malasak maestro daw, estilot kalidad. Ulul ganyan yung tito ko bago i-rehab. Kada sampa, English at Tagalog, sa linya ay halo. Pabibotong bano, akala mo talaga ang kanang-kano. Di ka na-inform na ang Ang tingin namin kanang-kano. dito sa ganyan ay palo. Tanginan to mga bisakol na to, dito pa mag-aamats. Hoy, unang-una, hindi mo ko kamats. Ganon kayo mag-pronounce ng word? Solid ginawang sulid. Di ba pambihira? Kaya magtigil-tigil kung di kayang bigkasin ng ayos yung sariling di. Kaya magtigil-tigil kung di kayang bigkasin ng ayos yung sariling wika. Kaya anong didel-didel? Tanginan yung mga palipit yung dila. Tapos sasabihin mo pa, mas mainam mag-English kasi ang Tagalog hindi ka tangi-tangi. Sa sinabi mo na yon, may isang tanong na sa isip ko sumagi. Di hindi mo trip yung Tagalog. Dahil sa ganung wika, hindi ka makagalos. Kaya pala nag-stick na lang sa linya na puro English na halos kasi hindi siya makapagtagalog ng maayos. Ito'y Pilipino rap battle league. Di ba? Pero hindi ko sinabing bawal mag-English, mga pre. Yung I'm born to be fight nga ni Badang, pwede. Hoy! Hindi ako natitindihan o nakikipaglaro sa'yo. Kahit nung grain assault, di kita maintindihan. Nakikitanguna lang ako. Sasabihan mo ba akong bano? Kasi yung linya mo, hindi ko maisip. Pues yung estilo niyang aral, malalagay sa bingit. Kasi magkaiba yung English na natural sa English na pinilit. Hindi lahat yan, gets ka. May bobong nakahalo. May bobong nakahalo. Nakikireact lang kami sa'yo kasi galing kang malayo. Tas sa di malamang dahilan, naging pambato. Sa bagay, maloloko mo yung iba dyan, pero kaming hindi talaga marunong ay malabo. Repen CDO, kaya yung lugar mo ay iaangat mukha mo, pues bara-bara lang nasulat, babakat ko sa mukha mo. Kasi kung usapang panlasa, tinatangoan ka lang gago, ako namang kinakagat ng tao. Tas trono sa oro represent, laging binibida. Pero kung usapan naman laglag, liga nila yung bobong mauuna. Dahil ako'y nakatodo bawat combo nak ng puta. Liga nila yung may logo na trono sa orong makikita. Pero itong taga-oro, oo, walang tronong makukuha. O bakit? Inaasahan ka sa finals? Pakialam ko. Wag mo nga akong niyayabangan. Kung tingin nila sa'yo, bagong sak, edi masarap kang tapak-tapakan. Bagong Sa sak, no? entrance ng semis, nag-astahang mga harang. Tipong kami, wala lang. Laging hinahayaan. Kaya kung ginulat kayo neto sa unang beses niyang pagsalang, panoorin mo naman akong mag-advance lalo't di nyo inaasahan. Linis, no? Ang linis, ang linis. Ang linis ng performance ni Mison. Okay. So, I think yung gusto kong ipunto guys, na kita ko na dito. So, bago tayo mag-start, sabi ko, kailangan ihiwalay ni Mison yung sarili niya kay Didel. Kasi kung magi-stick si Mison sa technical, sa lyricism, sa mga punto, baka iwanan ni Didel. Baka iwanan siya ni Didel sa ganung sulat. Yun yung sinasabi ko sa inyo. So, anong ginawa ni Mison? Hinaluan niya ng comedy at entertainment, at sa tingin ko, that's it. 'Di ba? Saan kumokonekta si Mison? Sa technicals niya ba? Siguro may reaction, may naririnig tayong reaction, pero most of his lines na na-reactan, comedy at entertainment. Jokes. So, yun yung sinasabi ko. Kailangan ilayo, kailangan ihiwalay ni Mison yung sarili niya kay Didel. At nangyari yun. 'Di ba? Tignan natin. Yun lang yung masasabi ko sa tingin ko, yung mga technicals ni Mison dito, sabihin natin okay naman, pero feeling ko not enough pa yung ganong technicals para kay Didel. Pero yung mga jokes at entertainment na nilapag niya, masasabi kong okay yun. Okay? Round 1 ni Didel, pakinggan natin. Timbangin natin kasi style clash to, guys. Style clash to. Game.
Buong round 1 niya tungkol sa pag-i-English ko. Kaya matik to, taboy. Sa sobrang init ni Vesuvius, pati si Sak Maestro napasahan ng apoy! Kaya yo, maing gabi, flip top! Ako nga pala si Didel, reppin' CDOC! Di nyo pa kilala, but after tonight, I'll make sure your city knows me! Langit lupa quarterfinals, shit! Ligpit itong Misun dahil si Didel OC. This comedian wanna be king sa langit! Pwes, isusunod ko to kay Dolphy! King sa langit. Lead si Misun. And son, he's gonna be calling me daddy when he snores. I got lyrics and schemes while he got gimmicks and memes. That is how they keep score. Mga skibidi na... Okay. Ang gulo ni Mison kanina sa round 1, yung pag-i-English ni Didel. Sabihin natin na predict niya yon na mag-i-English or ganun yung estilo. Pero what the fuck? Diba? Eto si Didel, nag-i-English na para bang walang inaanggulo si Mison about English. Hinayaan niya, 'di ba? Saktong-sakto yung sinabi ko talaga kanina na kailangan mag-stick ni Didel sa estilo niya. Ganun yung nangyayari. So, eto, napapakinggan natin si Didel ngayon na kung paano siya umatake, yun yung pinaka-estilo niya at hinayaan lang niya yung hindi siya nagpa-apekto sa angulo ni Mison about sa pag-i-English niya. Ito siya, which is, yun nga yung sinabi natin bago tayo mag-proceed sa matchup na to na kailangan mag-stick ni Didel sa estilo niya at ayun yung nangyayari. So, focus tayo, pakinggan natin. Nakilitin yung habol para instant ang reaction and make me seem like a big bore. Well, that's true. Because when I spit, delayed ang reaction. Pero persa ay pang C4! Y'all are gonna see gore! Because he really thinks it's it. But you ain't a killer. You just a lame clown. Just face it. Mga berso na galing Vicky Bello sa dami ng fillers in your damn rounds. Gray clouds, but to rain down. Kasi walang bago sa Joker na to. It's the same sound. Daig mo pa nutritional facts ng chichirya. Kasi walang sustansya pag na-breakdown. Para Battle League, you an ape town. Kung sa inyo ganito ang naghahari. Pinag-wordplay ba naman ang decision at Sis-D, yun, tanginang sobrang funny. Boss, dito pwede pang main event, kahit undercard. Psh, barahin nyo to sa labi. Kasi ang langit lupa pang cream of the crop habang ito, bata na may gatas pa sa labi. Kaya idol froze at plasma. Saan si Boss Plus? No offense pero shame. Judging nyo ang lame. Y'all claim talo si Boys Loot cause it's lyricism over jokes. Pag battle rap ang game. But damn, ba't nakalusot tong dehydrated brain? Ain't that fucking insane? Lalo na't pen game namin parang birthday mo while tumatanda. It just ain't the same. Bakat no flame ang humor mong pang knock-knock. Daig, ano ka, saksi ni Jehovah? Well, I got that wisdom ni Yoda, work ethic ni Eiichiro Oda at swag ni Eiichiro Oda. My last battle should have told you, I got quota boss na lumalagpas sa quota. Habang rounds mo, parang termino ni B. Eiichiro Oda at swag ni Jehovah. My last battle should have told you, I got quota boss na lumalagpas sa quota. Habang rounds mo, parang termino ni BBM. We're just waiting till it's over. Tangina mo. Paano ba naman pag dehado-matic tatawagin ang kalaban na Bisaya, katulong, magsasaka, taga-bundok, tagahalo ng semento, nagbebenta ng siomay, etc. examples? Kaya naging matunog si Uncle kasi nakasurround sa stereotype ang kanyang sound tol. Kasi self-esteem might fucking crumble, kaya crab mentality sa rumble. Well, blow your smoke, but si Didel catalytic converter. So your toxic shit kaya kong ma-handle. So light the candles. So light the candles cause we gon' brawl. Dito simpleng beast a call. I suggest you keep your shit within battle rap cause Enigma gave this beast a call. But just... Yung beast a call tsaka beast a call, na wordplay na yun Sino gumamit nun, guys? Na wordplay na yun Na wordplay na yun. Hindi ko lang malala kung sino gumamit. But just in case makalimot to at malitin ako, I'll give him proof that's sociable. O ayan, chemical engineer license ko. Now tell me, bitch, who's weak and small? Tangina mo.
O ano tol, masyado bang mayabang? Did I come and fuck up the vibe? Hoy, Didel, pasikat. Well, that's true. That ain't a lie. Di ko yan i-deny. But as to why na-bring up ko ang profession ko, come and listen, my guy. Gusto ko lang ipakita na kung usapan ay bigayan, son, kayang-kaya kong mag-provide. Pagkat style lang ang kaya mong i-breakdown. Kaya kong i-breakdown ang iyong anatomy. Pagkat chemical engineer, so I've mastered the chemistry. Pag nag-break bad, bigay ko sa'yo ang reactions at energy of enthalpy. Pag lumabas na si Heisenberg, wala nang uncertainty. Lalim, no? Overall na lang, guys, ha? Overall na lang. Okay? Overall na lang. Didel. Tangina yung weight. Hindi ko na isa-isahin, sobrang dami. Tsaka may iba na sobrang technical, malalalim na hindi ko maabot. 'Di ba? Ayan. Sabi ko nga sa inyo, transparent at honest ako sa inyo. So overall ko siya i-judge kasi feeling ko hindi ko madadissect yung ibang mga lines ni Didel. Feeling ko hindi ko siya ma-breakdown sa inyo kasi yun nga medyo nalalaliman ako, medyo may mga references siya na medyo question mark sa akin. Pero tinanggap ko siya ng buo, tinanggap ko siya kung paano ko tinatanggap yung ibang mga bara. And sa tingin ko mas mabigat to. 'Di ba? Mison, pagiging well-rounded, no doubt successful yung pagiging well-rounded ni Mison doon. Bars, yung technical niya, yung mga punto at references, pati mga effective angle, pati yung jokes at entertainment, na paghalo niya na sabay-sabay. Kaya nga, para sa akin, okay yun. Nailayo niya yung sarili niya sa estilo na hawak ni Didel at masasabi kong effective. Pero, ganun din yung ginawa ni Didel. No? Nag-stick si Didel sa pinaka-estilo niya. Nilayo ni Mison yung sarili niya. Pero, eto si Didel. Hinahabol niya, tinatapat niya, even style clash yung naging battle. Hinabol niya yon kasi dun naging malakas si Mison sa ganung estilo. So even nilayo ni Mison yung sarili niya sa ganitong aspeto ng battle. Eto si Didel, hinahabol niya sa ibang paraan. 'Di ba? Hindi man hinabol ni Didel si Mison, yung performance ni Mison sa comedy at entertainment, pero bawat linya, bawat punto, bawat angulo, bawat references, makikita mo mararamdaman mo yung bigat, yung weight ng line, yung weight ng punchline, yung weight ng haymaker. Makikita mo dun. Kaya, magkaiba, yes, agree, style clash, pero I think, na-dominate ni Didel to. Dominating performance for Didel, unang ikot pa lang. Okay? So, it's a 10-8 in favor of Didel. Round 2. Game, bawi. Yan ang bawi. ang layo. Yo! Game. Magre-rebat sana ako, kaso English yun, wag na lang. Game! Alam nyo bang sa liga nila, matuturing na malakas yung MC kapag malakas ka mag-call out! Tangina, meta sa inyo, may MC ka lang na i-mention. Malakas na yon kahit sa kalaban, walang koneksyon. Pag nagbanggit ng pangalan, palakpakan, no? Parang graduation. Ang aakyat sa final, si Didel. Tangina, may mga toyo ba kayo? O sinasadya na lang para sa atensyon? Bilang mga rapper, tiyak wala kayong direksyon, yung ganong ka-OA na react para kayong nasa eleksyon. Ginawa niya din dito yon. Atras ka konti pare ha. Ginawa niya din dito yon. Sabi niya kay Kulas, ang gusto ko makalaban na Japanese ay si Jabo. Para makuha yung crowd, yung paraan mo ang pangit. Sa kampyon ng Luzon, sasabit. Basta may pangalan, idadawet, hanep. Gusto mo pala makalaban si Jabo, edi sana nagpalipat ka ng bracket. Kaya ang mapabilib mo ko, nako, Dehins. Kasi magko-call out ka na lang yung natalo pa sa elims. Yun ay sobrang wex na atake. Gusto agad tumalong kay Jabo, para hindi kami kasali. Pues gawin mo na lang hindi yung marami ka pang sinasabi. Makalaban mo man si Jabo, tinitiyak ko na hindi yung sa ahon mangyayari.
Wala namang problema kung ang mag-semis, ikaw ang kanilang napili. Kahit underdog tingin, kumpiyansa ko'y mananatili. Kung nakampante ka agad, malaking pagkakamali na iniisip mo yung job, yung pang-knockout, hindi. Taas ng tingin sa sarili na itong taga-Cagayan. Porket na-review na siya ni Jonas, Cripley, Pistol, Shernan. Kaso sim result yung 4 kasi hindi rin nila maintindihan. Di ba? Kung di pa nila ibabak ng 10 seconds. Kung di pa nila ibabak ng 10 seconds, sa linya mo wala silang kaalam-alam. Para magets, replay lang yung paraan. Nasa live tayo. Paano ba yan? Mawawala na yung respeto mong kaban-kaban at sana judge sila ngayon para meron akong laban-laban. Mga bobo! Gago. Yun ang intindi niya sa hindi nakakaintindi sa kanya. O di ikaw na marunong, lahat ng nagre-review ng battle dyan, aamin. Ang malaking tanong, pag live, naiintindihan ba namin? Yung 1 hanggang 3 lines siguro. Tapos back ulit ng konti para magets yung dulo. Ibig sabihin, sa review ka lang ni... Ito yung tanginan. Hindi ko alam kung... Ang galing lang, no? Ang galing lang kasi... nangyari yung tawag dito, yung sinabi ko kanina kung paano yung kailangan ni Mison para lumayo sa performance Tidal. 'Di ba? Sa round 1 nakita natin yung pagiging well-rounded niya at hiniwalay niya yung performance niya sa technical. More on comedy siya, entertainment. Tapos ngayon, nakakatuwa kasi sabi ko kanina, kailangan niya depende na lang kay Misut kung paano niya ilalayo yung sarili niya, yung performance niya. 'Di ba? At nasabi ko rin kanina, depende sa kanya kung mag-style breakdown siya or something, which is, ayun, ginagawa ni Mison dito. So, ang cute lang kasi at some point, no, nakita ko yung ulitin ko lang baka may mambash dito. Baka napanood mo na kasi yan kasi tangina since yung mga nakasubaybay sa akin ever since, 'di ba? Sa mga nakasubaybay sa akin na sinasabi ko sa inyo pag napanood ko na o hindi. 'Di ba? Sinasabi ko yun sa inyo. Transparent ako sa inyo, guys. At yung mga nakasubaybay sa akin, mga nakasubscribe sa akin since day ones, 'di ba? Alam nyo na pag gusto ko pag nag-review ako ng battle, especially tournament, gusto ko first time ko siyang nare-review. So, maniwala man kayo o hindi, itong 4 na battle sa quarters, hindi ko pa ito napapanood. 'Di ba? Alam ko yung resulta kasi syempre pinopost sa Facebook mga feed, pero pag may mga clips, hindi ko pinapanood diyan. Kapag may mga kumbaga yun, mga clips tsaka mga poster na mga clips tsaka may iba pa, nakalimutan ko kung ano, highlights, ayan, clips tsaka highlights, hindi ko yung pinapanood, scroll na ako agad. So yun, nakatuwa lang na pares kami ni Mison nang naisip na gawing sulat panlaban kay Didel, 'di ba? So, pero I think hindi pa rin siya naging enough kasi 'di ba talo siya dito. So, yun lang. Share ko lang. So, game, tuloy. Naiintindihan ba namin? Yung 1 hanggang 3 lines siguro. Tapos back ulit ng konti para magets yung dulo. Ibig sabihin, sa review ka lang nila naaabot. Wala ka nang maluloko. Kaya mananalo ka lang sa akin kung pag-upload nito, tsaka lang sila boboto. Tapos ikaw na yung susunod na sak maestro. Grabe na talaga. Di mga 2 battles mo pa niyan, magsasyabo ka na. Gago. Tigas ng muka na yung muka idikit kay Sak. Si Sak marami ng pinagulong. Sa'yo, Double meaning, no? Drawing lang yung ginigiit nyo. Sa linyahan pa lang malabo, kaya bakit nagpipilit to? Kaya imbis na didel, dapat doodle, kasi yung mukha lang pinagdidikit mo. Tapos sasabihin nyo, mahihirapan ako kasi si didel na yan. Mga ulol, kaya ko ring mag-English, isang Google ko lang. At kung inaakala nyo na madali akong mapapanes, tandaan nyo na hindi sukatan ng talino ang Ingles.
Palawang banat, pakinggan natin! Okay, so yun na. Yun na yung content ng round 2 ni Mison, and sa tingin ko, yung rounds 1 and 2 ni Mison, I think the same. The same yung kung paano niya nilatag, kung paano niya dineliver, parehas lang. Nagkaroon lang ng konting nagkaroon ng konting changes sa pag-construct. Kasi yung construction ni Mison sa round 2, more on style breakdown. Yung sa round 2 naman entertainment, no. Yun yung highlights ng first 2 rounds. Sa round 1 more on entertainment, comedy. Sa round 2 meron pa rin naman entertainment, comedy, pero ang pinaka-highlight dito yung style breakdown niya. Okay, exciting yung round 3 kung ano yung gagawin ni Mison, 'di ba? Pero sa tingin ko 1 and 2 the same. Energy, performance, delivery, content, lahat the same. Okay? Didel. Tangin ng mga angle yan, walang pinipili. Didel, malakas daw sa replay. Battle tayo, Cripply. Yo, bago ko simulan ng round 2, yo, Department of Education. May obserbasyon lang ako na medyo nakakatakot. Ayon sa datos, ang reading and writing comprehension ng Pilipinas may hinaharap na dagok. Currently, nasa 70%, but in the future, baka sa higher score, hindi na tayo makaabot. Makasapot, ang kabataan sa kabobohan ay nabalot. At yung iba, ayun, sa flip-top nakakapasok. Tangay nang yan. Oo, salot ang... Grabe konsepto, no? ang kabobohan mo, Mison, at kitang-kita nung si Saf ay katapat. Sabi ba naman, mga taga-Samar daw, mga mangkukulam. Haba, Brad? Baka mga taga-Sikihor siguro, hindi naman sa nilalahat. Nilalahad ko lang na kung gusto mo makakita ng black magic, ako'y nagagalak. Naialay itong manok ng marabara para mga barang na-construct maging pundasyon ng battle rap. Baka di mo malilin lang ang isang authentic na lyricist, yeah, basic. Sa galing ng laro ng mga salita, mga bara, pwede pang Olympics. Imagery, hip-hop, classic, ala slick Rick. Abang sa'yo, mga Stolympics. But they say this bitch a heavyweight. Baka naka-Ozempic. Cause ain't no antiseptic wiping the illness when I get too ego tripping, y'all. Weak old kittens while I'm that bisaya wang animal who's a threat to any ecosystem. CDO golden child, but you see no bling blings, only KO written. Cause if we're talking minor leagues, Enigma knows Oro is the spot to be gold digging. Oh, look at him thinking. Ayaw niyan sa English, di ba? Kaya magre-rebat yan, magiging makabayan at balimbing. Hoy, Didel, magtagalog ka. Sige, tol, sabihan ko rin ang konstitusyon ng Pilipinas mag-adjust ng palihim. But honestly, I don't give a fuck what y'all think. Cause I am him. Sagot ako ay ihambing. At di ako titigil mag-Ingles hanggat considered pa na classic ang kaleidoscope ni Francis M. That's why you sicken me. Proud na ignorante. Sana ko... Ano siya, no? Hindi, sige, mamaya na nga. Tapusin natin muna bago ako magbigay ng komento dito. Ingles hanggat considered pa na classic ang kaleidoscope ni Francis M. That's why you sicken me, proud na ignorante. Sa nakuha mo ang punto, di ka marunong mag-Ingles ha? Tangina mo, kailan ka matututo? So open up your phone, delete mo ang TikTok, download Duolingo. Yun na. Download Duolingo, yun aking simple na panuto. Cause how the fuck do you expect to make it big if big words kaya ka nang mapasuko? Baka, don't get me wrong, ako isang ayon na ang wikang Pilipino dapat isulong ka supar. Baka nakakalimot ka, nakastila ang ginamit ng ilustrado para hinaing ay ibulgar. Patis polarium ni Juan Luna ang impluensya, Romanong kultura at lugar. Kaya kung stick to Tagalog ka lang repa, then you'll never learn the art of war. That's why Didel is Polish, a prophet acknowledged with higher form of knowledge. The topic of discussion as I impress and astonish you with my flow in my pockets. The optics of the apocalypse ever since I was a novice, about to blow beyond the tropics. So by logic, if you want profit, Enigma, you know who to call if you bring back tectonics. At sa DepEd, sana nakita nyo to at maalarma. Ang sistema need i-reconcile. Kung tinuruan nyo sana ng mabuti si Mison, baka sana hindi siya namatay. Kaya update yung curriculum.
suportahan ng mga guro and find better teaching styles. Pagkat napag-iwanan tuloy itong bata dahil sa pulisiyang No Child Left Behind. Fucking time! Tangina, ang hirap naman i-judge ni ni Didel. Baka mabash. Baka mabash tayo pag... Anyway, lyricist. Lyricist, no? No. Yun lang yung yun lang, sabi ko nga sa inyo, i-judge ko siya as a whole. Aminin ko naman, no? May mga references talaga si Didel sa first and second round. Malamang sa third round ganun din. First, second round, may mga references si Didel dito na para sa akin, hindi ko kayang i-deep dive. Tapos yung mga references din niya, hindi ko rin talaga makuha eh. 'Di ba? So sa tingin ko ang makakapag deep dive dito or makapag-breakdown talaga dito sa battle na to, sila Loons na talaga. Diba? So, ayun. Ayokong iangat yung sarili ko sa ganitong klaseng Aamin naman ako Umaamin naman ako sa inyo na medyo mataas na to sa sa capacity ko. Kumbaga tinitignan ko na lang siya, pinapanood ko na lang siya at gusto ko siyang i-judge na lang as a whole. Ayoko na siyang i-judge per line katulad ng ginagawa natin sa ibang mga battles na per line natin binibigyan ng breakdown, 'di ba? Pero ito I think sila Loons na ang makakapag-breakdown ng maayos at malinaw. Okay? Pero ayan, para sa akin as a whole, ganun pa rin eh. Kasi ang pinaka nagiging highlight ni Didel dito hindi naman yung mga niya. Hindi naman yung mga angulo niya, mga punchline niya, formation, hindi naman eh. Ang pinaka-highlight niya dito yung pagiging technical at lyricist niya. Tsaka yung paggamit ng references. Yun eh, yun talaga. At tsaka, ikaw, as a fan, diba? As a fan, as a crowd, yung bigat ng sulat. Kaya, sabi ko nga sa inyo, even style clash yung nagiging tema ng battle na to, may kita mo na umaangat si Didel sa ibang sa ibang aspeto, sa ibang element. At hindi ka mahihirapan na i-judge siya even style clash kasi 'di ba palagi ko rin to sinasabi sa inyo na kapag style clash sobrang hirap bigyan ng tamang hatol kasi si MCA malakas sa ganito, si MCB malakas sa ganito. So paano mo siya i-judge kung magkaparehas magkaiba sila ng timbangan. Pero ang ginagawa kasi ni Didel, kumbaga ito explain ko sa inyo yung kung paano ko siya ginajudge as a whole. So, bumabanat si Mison. Kumbaga lumilitaw yung difference sa style. Syempre, nagiging umaangat si Mison sa entertainment at sa yung style breakdown, umaangat siya. So, sabi natin sige effective. Effective naman si Mison eh, 'di ba? Effective naman si Mison pero hindi lang siguro ganun kabigat, hindi lang siguro ganun ka effective for Didel kasi nga yung estilo ni Didel iba. So kung paano ko siya ginajudge, kumbaga nilalayo ni Mison yung style niya para makita na ito yung difference nila. Pero ang ginagawa ni Didel, kinukuha niya yon, pinupuntahan niya yon, tumatayo siya doon, pumapantay siya doon, and then pabigat na ng pabigat yung sulat niya. Hanggang sa makikita na natin na lumalamang na si Didel in terms of references, weight of haymakers, lyricist, at technicals. Nagets nyo? Sana nagets nyo kasi yun lang yung best way para ma-explain ko tong battle na to. Kaya, first 2 rounds, Didel pa rin. 10-8, 10-8, 10-8, 22-16, Didel, round 3. Walkthrough na lang. Pakinggan natin. Yo! Game. Game! Whew. Hindi to choke ah. Nag-i-input lang ng combo para magkakuma rin.
nagre-reference pa ng ganong laro. Gets naman namin. Kaso masyado mong pinahalata na yung edad mo 40-hen. Makabago na ngayon. Yung meta, nilalayo mo ba? Yung ganong kaluma, nilalaro mo pa? Mga nakaranas ng laro na yon, ngayon nirarayuma na. Nakamulti, no? Real talk. Nakamulti. Pumatok daw kasi sa mas... Nakamulti yun, no? Nilalaro mo pa, nirarayuma na. May isa pa eh. Makabago na ngayon. Yung meta, nilalayo mo Ayun, nilalayo mo ba? Nilalaro mo pa, nirarayuma na. ba? Yung ganong kaluma, nilalaro mo pa? Mga nakaranas ng laro na yon, ngayon nirarayuma na. Nakamulti, no? Real talk. Pumatok daw kasi sa masa. Kaya akala mo kung sino siya. Kinagat lang naman sa flip-top yon kasi ibang MC dito, tito na. Namiss lang yung kabataan nila. Kaya nakuha kang abutin. Nag-fake choke pa si Gago, nagawa tayong lituhin. Pero di dapat punahin, pinatunayan niya lang na kahit pa 40 na, di makakalimutin. Oo na, Chong! Yung Akuma Raging Demon mo, ang lakas. Nag-input ng combo si Unga, sabay nakipagparamihan ng Jayco kay Kulas. God. Seryoso? Gumaganong ka pa, gusto mo lang pala ng donut? Basura! Dapat bago bumatel, kumain ka muna. Dapat bago bumatel, kumain ka muna. Ang hirap kasi sa'yo, pag gutom ka, nilalabas mo si Akuma. Multi, no? Multi siya ngayon Ka, dito. Na kahit walang donut, ako yung kakainin mo ngayon. Bading! Sa ganung linya mo lang din ba ako mamamain? Porket 4 Jayco sa inyo, yung mga tao ang hahangin. Sige, isigaw mo sa Manila kung yan ang iyong hangarin. Pinatunayan mo lang na sa lugar nyo, bihira kayo nung makakain. Di ba? Mamamain. Then, nakamulti. So, multi ang ano niya dito. Highlight ni Mison. Pat ka, na kahit walang donut, ako yung kakainin mo ngayon. Bading! Sa ganung linya mo lang din ba ako mamamain? Mamamain. Porket 4 Jayco sa inyo, yung mga tao ang hahangin. Ang hahangin. Sige, isigaw mo sa Manila kung yan ang iyong hangarin. Pinatunayan mo lang na sa lugar nyo, bihira kayo nung makakain. So, yun. Ganto yung big fish yung tinuring. Ang weird ng atake, hindi pang pinali. Kasi kung usapang Jayco, yung sakin, walang donut na kasali. Pagkat yung Jayco, pangawit sa big fish yung sinasabi. Nice. Big fish, masyado kang kampante. Pagkalaban, komedyante, basic lang daw makaabante. Kala ko ba matalino ka? Ba't sa estilo mo lang yata binase? Maraming magagamit na arma sa pakikipagdebate na dapat balanse. Kaya kung puro English ka lang pre, masasabi kong sa kabilang banda, ganun ka ka-ignorante. Ano, hindi pa ba natin ramdam? Nagmumukha siyang matalino kasi nagre-reference siya ng siya lang yung may alam. Kagaya nung Vesuvius, Vesuvius ba yun? Tangina, vulkan lang yung sa Italy ano kinalaman dito nun? May MC ba ditong taga doon? May MC ditong bumatel na ron? Wala. Di nagsasayang tinta, nakakaloko lang sa tenga. Lahat ihahatid kahit wala na yun sa tema. Kaya ang nabatid ko at nakita, na kahit walang MC'ng natawid, basta maitawid niya lang yung linya. Huli ka na, boy. Kas priority target, uunahin ka niya. Tangina, boss, pakikaamos, sipain mo na. Bulkan talaga sa Italy. Proud na sinabi niya pa. Sa ginawa mo na yon, may inani ka ba? Kung bundok sa Taiwan ni reference mo, baka si Madam Erlyn Shaw, kuhanin ka pa. Bobo palibasa kasi, Repinil. Grupo ng mga bisakol na yung pantalon pit, tapos kulay green. Dapat yung mall nyo nakaseparate. Nung nanalo kay Kulas, dun pa tinrit with cake na nakadedicate. Pues sabihin mo sa grupo mong sutil, wala munang isi-celebrate kasi kung kayo yung Repinil, ako yung nang i-eliminate. So, ang ganda ng structure ng sulat ni Mison. Paiba-iba. Pero yung quality, the same. 'Di ba? Siguro, kung hindi si Didil yung kalaban ni Mison, possible makuha niya to Ang ganda ng concept, ang ganda ng structure ng all 3 rounds niya. Round 1, comedy entertainment. Pero andun pa rin syempre yung mga technical niya. Pero yung highlight lang ng rounds Highlight ng rounds sa round 1, yung comedy at entertainment. Yung highlight sa round 2,
style breakdown. Highlight sa round 3, multis. So, iba-iba no? So, doon pinapakita sa atin ni Mison na kaya niya sa iba't ibang estilo. Kaya niya magsingit sa mga rounds niya ng mga ganong kategory, ng mga ganong elements. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung hindi si Didel yung kalaban niya, possible makuha niya yung battle na to. 'Di ba? Sabihin natin kalaban ni Mison, sabihin natin wag sisik. Hindi ubra kay Sisik to. Yung ganitong sulat ni Mison, hindi ubra kay Sisik. Hindi rin ubra kay Jabo, hindi rin ubra kay Baltz. Sa tingin ko, Didikit, Blitzen, Jandelo, sino pa? Yun, basta kung sila, siguro kung yun yung nakatapat ni Mison dito sa second round ng tournament, baka dumikit sa ganun kung sila yung kalaban. Pero hindi ko rin masasabi na makukuha ni Mison yung battle. Baka dumikit lang, 'di ba? Pero against Didel, malabong tumagos para, 'di ba? Napakinggan na natin yung all 3 rounds ni Mison. Well-rounded, effective, maganda, malinis. Pero sa pinakitang 1 and 2 ni Didel, yung weight kasi mabigat pa rin talaga. Okay, so round 3. Game. Tangina, yung relevancy ng pagiging priority target, yun ang kanyang angle as I can see. Kung di talaga ako effective, bakit 6 ng Mindanao MCs na bumabattle sa event? Oh well. I give credit where credit is due. And honestly, Mison, deserve mo ng palakpakan. Pagkatulad ko, ilang taon ka ring lumaban sa underground kahit walang karangalan. Mga di ginagalang noon hanggang sa naging gold medalist sa local na galawan. Ang pagkakaiba lamang ang ma-prove na ang tunay na ginto, hindi kinakalawang. Pagkat nakasanayan ni Mison, personalan at pagbabanggit pangalan kahit pathetic na. Mga linya na pasabog na damay inosente daig paggera ng Israel-Amerika. Mahina at papetics ka, sa karma sana ready ka. Kung shock value lang ang habol, pues ang taga-trono magiging silya elektrika. Kasi di ka nag-iisa as an MC, I understand. The desire to perform in spit sick. Kahit minsan nagiging pill, you now we just wanna prove we got that big dick, oo. Bayag lang ang bit-bit. But let me warn you first before we get into some deep shit. Kasi boss, pag dinamay nitong komedyante ang pamilya ko, sorry na lang, Barama turn to Will Smith. Cause what the fuck you gonna do Will kung ang Smith nanay mo si sasampalin. Debs, idamay ko sa combat? What the fuck you gonna do if ang mga anak mo na si Prince at si Baron, i-mention ko in cold blood, can you hold back? Pero joke lang yun. Hold that thought. If that's a line, I don't wanna cross that. Na-mention lang sila para pag na-aksidente si Mison, kilala niyong emergency contact. Ongbak ang precision ng kaliwete pero iwas inosente sa lente. Pagka tipo pwede ang pagputapeting paghahanda when I cook matik na al dente. Lengthy discussions not needed cause I'm more dope than rocks na nakapakete anak ng teteng. Teka pa, Gcash lang saglit kasi sa right of way may na-aksidente! Kasi, habang si Jabo at Boys Luth naging battle of the night, nakichismis ka lang. Habang si Ivor at si Sisik nag-angasan with their might, nakichismis ka lang. Habang si Blitzen tinawag si VLD na pathetic, nakichismis ka lang. Habang si Jandelo tinawag si Boss na Eric, nakichismis ka lang. So everybody did their best to rep the underground, nakichismis ka lang. Habang si Didel first battle, naging talk of the town. Habang ikaw, nakichismis ka lang. Kaya heads up, yung mga pangalan na mentioned earlier, gawa-gawa lang yun. Pagkatang technique na yan, old and sour. Oo, estilo ni Mison, nakaka-piss off, kaya makakatikim to ng golden shower. Leave this bonging devoured, pang poultry ang power, pagkat oras na para umusbong ang oro, while it's your fucking golden hour. Cause I always spit fresh, kaya si Enigma naka-stank face. While you got halitosis. Pag sinuntok kita sa ribcage, tatagilid ka at magmumukha na merong scoliosis. Cause I'm the dopest, the coldest MC, habang wordplay mo pang otits. At kung usapan lang ay bars, yo fuck a writ of habeas corpus. Pagkat ang modus mo is the incarnation of lyrical stagnation, dude, you need some help. Kung di na kayang mag-innovate, mag-emulate, then maybe it's time you left. But who the fuck am I guess, go do your thing, cause what the hell? Magbanggit ka lang ng mga pangalan, bitch, wala make a name for myself. At last Friday, nag-guesting to sa isang radio show.
Wow, si Mison, di na maabot. Isang oras silang in-interview kung saan nakatitig lang siya sa sahig at mukhang inaantok. At bago sila matapos, tinanong siya, anong feeling na matalo? Aba si Gago, utal-utal at sa mic para bang takot. Sige lang, boss. Pag-guesting ka ulit kasi at least ngayon alam mo nang isasagot. Fucking time! Flip top, bro. Guys, sorry pero hindi ko na patatagalin, no? 1, 2, and 3 ni Didel, ganun at ganun pa rin. So, antayin nyo na lang siguro yung breakdown nila Luns dito sa battle na to. Tapos biglang ako rin pala yung kasama ni Luns i-breakdown to, no? Manifesting. Anyway, kung marireview nila Luns tong battle na to, Didel vs Mison, siguro hindi siya siguro, mas maano nila to, mas mabe-breakdown nila para sa inyo ng maayos yung mga lines at references ni Didel. Okay? Pero yung kay Mison, nakita nyo naman kung paano ko binreakdown yung rounds ni Mison eh. 'Di ba? Pero etong kay Didel, sorry pero hindi talaga siya kaya ng ng understandable ko as a fan. Okay? Masyadong malalalim yung mga references. Yung mga English, may mga times na question mark sa akin yung yung punto nun. 'Di ba? So, yun. Honest review para sa inyo. Pero yun, all 3 rounds Didel kasi syempre mas naramdaman ko yung intensity, yung bigat ng mga punchlines at kung paano niya ginamit at kung paano niya dineliver yun. Shoutout kay Mison, nagawa niya yung part niya, na ilayo niya yung sarili niya sa estilo ni Mison pero Didel was chasing him every round eh. And after chasing him, pinapakita ni Didel na puta, eto ka. Ito yung nagawa mong energy pero ito ako, paangat ako. Ganon siya. So, yun, hanggang ganun ko lang kayang i-describe yung nararamdaman ko sa battle na to. Shoutout kay Mison, perfect yun. But I think hindi siya ganun ka-effective for Didel. Nagawa ni Mison yung part niya na style breakdown. Nagawa ni Mison na palawakin yung strength niya as entertainment at jokes, 'di ba? Yung multis nandoon pero I think masyadong malaki yung agwat ng puntuhan nila eh, 'di ba? All 3 rounds Didel, bigyan ko ng perfect 'yon para sa kanya. 30-24. 8-8-8 para kay Mison, 10-10-10 para kay Didel. All 3 rounds Didel. Right of way, day 2. Para sa langit lupa. Sobrang solid na laban na yun. Pero ang boto ng hurado, 5-0. 5-0. Mag-ihay tayo lahat para kay Didel. Yun, klaro naman na Didel yun. Hindi siya tulad nung Jabo Sisik tsaka Baltz Steven na dikit. So yun, Didel talaga to. Yo, shoutout lang sa mga kasamahan ko ngayon kay Sina Bulacan, Tiger Toro, tapos teka lang pa. President Diggs. Support best friend ko and girlfriend ko. Thank you. Let's fucking go! Binoto ko si Didel. Ang solid ng battle. Para sa akin, mas lumalamang lang sa punchline count na Si Didel, oo. Kasi parang mas madalas yung tumatamang suntok niya. Pero ang lupit din ng angle ni Mison. sa round 3, trip ko yun. Pero overall, mas lumalamang sa punchline si Didel. Ngayon, Mison versus Didel, binoto ko. Sa round 1 and 2, binigay ko yun para kay Didel kasi mas naging accurate yung mga angle niya compare dito kay Mison. Then, parang napansin din namin na paulit-ulit yung angle ni Mison about dun sa pag-i-English ni Didel. Okay. Then, yung round 3, binigay ko yun para kay Mison. Iyon yung pinakamalakas na round niya at iyon naman yung parang pinakang bumagsak na performance na round ni Didel para sa akin. Pero kasi nag-expect ako dun sa mas malakas na Didel compare dun sa unang laban niya. Kaya 1 and 2 binigay ko kay Didel, then yung round 3 binigay ko kay Mison. Yo, Surhenyo. Yan, binoto ko si Didel all 3 rounds. Ang ganda All ng 3 laban. rounds. Parang kung isa-summarize mo siya,
si Mison, ginagamit niyang weapon yung pinapahina niya yung English language, Oo. parang ganon. Habang si Didel, pag bumabanat siya, pinapakita niya na weapon niya yung English language na Yun nga, kailangan yun nga matutunan yun. So, parang nagko-contradict silang dalawa at the same time, malakas yung binibigay ni Didel ng ibang mga pasaging linya pa. At yun, kitang-kita naman sa battle, self-explanatory, panoorin nyo na lang. Didel, congrats! Espero, Espero. Taba na na Espero, Binoto ko si Didel. Round 1, round 2, sobrang linaw na Didel yon. Maganda yung beat ni Mison, pero nakikita talaga yung agwat na Didel every matatapos yung rounds ni Didel. Pero round 3, para sa mas dumikit ng kahit paano si Mison kay Didel, pero pagkatapos overpower pa rin talaga. So all 3 rounds Didel, pero props Mison. Binoto si Didel round 1. Maganda na simulan ni Mison. Ganda ng mga jokes niya, pero yung round 1 ni Didel kasi mga heavy hitters talaga, yung mga haymakers, unlike kay Mison na pumapasok nga pero jab-jab lang. Pero yung kay Didel talagang solid pag tumatama yung punchline. Tapos yung round 2 malinaw yung kay Didel. Ang ganda ng mga angle niya, maganda na ilatag, pati mga haymakers. Habang para sa akin pinakamahina yun ni Mison. Tapos yung round 3, yun para sa akin pinakamalakas yun ni Mison. At yun naman yung, di naman mahina yung kay Didel, pero para sa akin, lumamang si Mison doon ng konti at yun yung pinakamalakas yung round. Kaya binoto ko si Didel round 1 tsaka round 2, tapos konting-konti lang round 3 kay Mison. Okay. Uy, tapos na. Okay, so that's it. Abangan nyo na lang kung paano i-breakdown nila Looney tong battle na to. Sa tingin ko, mas marami kayong matututunan kapag na-review nila Loons tong battle na to. Okay, so yun, all 3 rounds, klaro naman na kay Didel talaga to. Shoutout kay Mison, maganda yung ginawa niya, but I think against Didel, not that good or not that effective for him. Yun lang. So, kita-kits tayo. Isa na lang. Blitzen, tsaka Jandelo. So, kita-kits tayo doon, mga kumag. Pahinga na ako. Tangina. Peace out.